Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Nasawi sa nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City, mahigit na sa 120. Nasa 1,000 pang residente, pinangangambahang naipit sa sagupaan. Peace Corridor para sa rescue at relief operations ng pamahalaan at MILF sa Marawi City, inaprubahan na ni Pangulong Duterte. Moro National Liberation Front handang tumulong sa pagtugis sa mga miyembro ng Maute Group na sumalakay sa Marawi. Panukalang pahabain ng 5 taon ang validity ng driver's license pasado na sa Bicameral Conference Committee. AFP Cavaliers babawi sa talong nalasap kontra DOJ Justice Boosters sa pagpapatuloy ng aksyon sa UNTV Cup Executive Face-Off sa Linggo. Una sa ating mga balita ngayong hapon, nasa 1,000 residente ng Marawi City ang pinapangambahang naiipit pa sa bakbakan sa lugar. Samantala, idinitalye naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga panuntunan sa pagsagip sa mga naiipit na sibilyan. Ito ang balita ni Leslie Longbowet. Kontrolado na ng pamahalaan ang 70% ng Marawi City, mahigit 1 linggo matapos simula ng operasyon ng militar sa lugar. Ito ay batay sa ulat ng Armed Forces of the Philippines. Ganun pa man, nasa 1,000 residente pa ng syudad ang pinangangambahang naiipit sa bakbakan ayon sa AFP. Nagbigay naman si AFP spokesperson Restituto Padilla ng panuntunan kung paanong maililigtas ang mga sibilyan. First, please prepare a white cloth and raise this white flag in the area where you are. When you see our soldiers approaching, come out, first women and children with their hands up. When they signal you, stay in the area where you are and only move when you are asked to move forward. Once told to move forward, please follow the instructions of our forces. Bagamat may mga residenteng lumilikas, may iba namang pinipiling manatili sa lugar. Wala namang ISIS dito sa bahay ko. Kaya nilagyan ko ng plug na puti yung bahay ko para alam nila na kami dito, may tao dito. Doon kami daan sa may ilog. Pagkatapos, diyan kami nagdaan sa kilid sa kilid. Pagkatapos akyat naman, akyat. Kala niyo mamamatay na kayo? Wala na pag-asa sir, buhay pa. Kumpiyansa naman ang lokal na pamahalaan na hindi na magtatagal ang krisis sa Marawi. We're optimistic that because of the trajectory and the movement of our government troops, that the resolution of this crisis would be sooner than possible. Puspusan man ang operasyon ng militar sa lugar, tiniyak naman ni Brigadier General Padilla na walang nadadamay na sibilyan sa kanilang airstrike. We are confident that we have not had any collateral damage in the use of airstrike. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Maubos na umano ang bala at supply ng mga miyembro ng Maute Group na nakikipagsagupaan sa militar sa Marawi City. Mula sa Iligan City, itong balita ni Weng Fernandez live. Weng, go ahead. Yes, Attorney Reid, maayong hapon. Nasa 3 barangay nakasentro ngayon ang clearing operations ng militar sa Marawi City laban sa mga Maute Group. Ayon sa Armed Forces of the Philippines 1st Infantry Division, malaking bahagi na ng Marawi City ang wala ng presensya ng miyembro ng Maute Group. Subalit naniniwala ang militar na nagtatago sa barangay Bangulo, Raya Madaya at Lilud Madaya ang Maute Brothers, kaya ito ang target ngayon ng kanilang opensiba. Bukod sa 3 barangay, hindi naman mapasok pa sa ngayon ng trupa ng pamalaan ang barangay Marinaot at Mungkado na nasa bulubunduking bahagi ng syudad. Ayon sa AFP, nasa 20 hanggang 30 na lamang ang natitirang miyembro ng Maute sa Marawi City. Dagdag pa ng militar, paubos na rin ang bala ng bandidong grupo dahil bantay sarado ng militar ang mga palibot ng syudad. Kaya hindi na nakapagpasok ng karagdagang supply ang mga ito. Based on the reports, they are running out of bullet. They are going house to house, searching for military-age males to join them. They're asking for, some are asking for food, some are asking for bullets
and ammunitions. So basically, if you will translate that, they are very desperate. Their morale is very low. Okay, and we are doing something to let them surrender. Samantala, 8 sibilyan naman ang nailigtas ng militar sa barangay Papandayan at Tulali. Subalit sa taya ng otoridad, nasa 2,000 tao pa ang patuloy na naiipit sa gitna ng nangyayaring bakbakan sa Marawi City. Samantala, dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Marawi, nagdesisyon na rin ang kagawaran ng edukasyon na ipagpaliban sa loob ng 2 linggo ang pagbubukas ng klase na dapat ay nakatakda sa Lunes, Hunyo 5. Bukod sa mga paaralan sa Marawi, 8 distrito sa Lanao del Sur ang kasama sa postponement ng pagbubukas ng klase. Sa gitna ng patuloy na opensiba ng militar, nananawagan ang sandatahang lakas sa mga miyembro ng MAUTI na voluntaryong sumuko na sa mga otoridad. Atty. Reid. Maraming salamat, Weng Fernandez, nagulat ng live mula sa Iligan City. Samantala, biniberipika na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang authenticity ng lumutang na video umano ng pari na binihag ng MAUTI terrorist group sa Marawi City. Sa video na ipinost sa internet, makikita ang pari na si Chito Suganob na humihingi ng tulong at nakikiusap sa Pangulo na ibigay ang demand ng MAUTI. Kabilang dito ang pag-pull out sa puwersa ng pamahalaan sa Marawi at Lanao del Sur at pagpapatigil sa ginagawang airstrike ng militar. But seemingly the video may seem to be authentic. But beyond the authenticity and the message of the video, there lies in the real reason for coming up with that video, which is propaganda purposes. Samantala, tiniyak naman ng AFP na patuloy na silang kumikilos upang masagip ang lahat ng bihag ng MAUTI. Hindi irerekomenda ng Armed Forces of the Philippines na bawiin ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao kahit na matapos ang suliranin ng terorismo sa Marawi City. Samantala, aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng Peace Corridor sa Marawi para sa rescue at humanitarian operations ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front sa mga apektadong sibilyan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Bukod sa matinding suliranin na kinakaharap ngayon ng pamahalaan sa Marawi City, matagal na ring problema ang banta sa seguridad sa iba pang bahagi ng Mindanao. Kaya kung ang militar ang tatanungin, mabawi man ang pamahalaan mula sa mga terorista ang buong Marawi City, nirerekomenda nitong manatili ang deklarasyon ng batas militar upang makontrol ang sitwasyon at magapi ng tuluyan ng insurgency at rebellion sa buong Mindanao. Ito pong pinagtutuunan natin ng pansin ngayon ay Marawi kasi ito po yung pinaka-immediate problem. Pero hindi naman na nangungulugan na pagkatapos ng Marawi, hindi natin pagtutuunan ng pansin yung ibang lugar. Ganito rin ang naging paninindigan ng Department of National Defense. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, gaya ng binanggit na ni Pangulong Rodrigo Duterte, kinakailangan ng martial law upang resolbahin na lahat ng security concerns sa buong Mindanao. Samantala, kinumpirma rin ng AFP na 8 miyembro na ng MAUTI terrorist group ang kumpirmadong sumuko sa pamahalaan. What we did get is from the unit of General Parcon, there were 8 members holed up in Marawi who surrendered to his forces. And these individuals have been talked to and debriefed and have provided very, very valuable intelligence. Sa ibang ulat, inaprubahan na ni Pangulong Duterte ang pagkakaroon ng Peace Corridor sa Marawi City. Batay ito sa napagkasunduan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front kasunod ng pulong ni Pangulong Duterte sa Joint Implementing Panels at MILF top officials sa Davao City Lunes ng gabi. President Rodrigo Duterte approved the setting up of a peace corridor, spearheaded by the implementing panels of the government and the Moro Islamic Liberation Front, MILF, to hasten the rescue and humanitarian operations for civilians still trapped in the conflict zone in Marawi. Bukod dito, iniatas na rin ni Pangulong Duterte sa Bangsamoro Transition Commission na bilisan ang pag-draft sa Bangsamoro Basic Law na target ng maisumite sa Kongreso ngayong buwan ng Hunyo. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Balikan natin ang ulat ni Jackie Estacion live mula sa Iligan City. Jackie, go ahead.
Dumating na ngayong araw ang support ng Iligan ng kauna-unahang silip vessel ng Philippine Navy na BRP Tarlac. Ayon sa Philippine Navy, naglayag ang barko mula sa Subic Bay, Zambales. Dala-dala ang 30 sasakyang armored vehicles at tinetiladang supply. Layon nitong ibahagi ang mga kargamento sa iba't ibang units ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng Mindanao upang puna ng mga transport at logistical requirements ng mga ito sa patuloy na operasyon ng militar kontra terorismo. May kapasidad ang barko na i-accommodate ang mahigit na 4,000 toneladang kargamento at 500 personnel. Madalas itong ginagamit sa military operations, ngunit maaari rin itong makatulong sa mass evacuation at international humanitarian assistance sa oras ng krisis o sakuna. At yan muna ang ating update. Live mula dito sa Iligan City. Balik muna sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Jackie Estacion. Live na nagulat mula sa Iligan City. Suportado ng Moro National Liberation Front ang deklarasyon ng martial law ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao. Handa rin silang makipagtulungan sa pagtugis sa mga miyembro ng mga Mauti Group na sumalakay sa Marawi City. Ito ang balita ni Janice Inhente. Makipag-alyansa tulungan sa militar ang grupo ng Moro National Liberation Front sa pagtugis sa mga miyembro ng Maute Group. Ayon kay Davao MNLF Head Rolando Olamit, hindi pa man idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law ay nakahanda na ang kanilang mga tauhan. Actually, matagal na yan, prepare na tayo as our gesture of support sa ato ang presidente. So, ready na siya. So, siguro, na-process regards sa Marawi situation. Aniya, inaantay na lamang nila ang mga references kung papaano ang kanilang pagkilos. At sa ngayon, information gathering lang muna ang kanilang pwedeng gawin dahil sa umiiral na batas militar. Basta ka natin mga kampo sa MNLF nga nag-hold the line tao, walay mo gawas para mag-coordinate og maayo. Not necessarily nga magpasulod pa ta diri og armed component nato para maraghalang pa man sa mga mata nga naay ka uniform MNLF naka full battle gear nga mosulod diri ato ang sa Davao. So wala pa ta ana nga punto. So kuan lang ta, naghatag lang tag information, tabang ta og hatag og intelligence. Pinaalalahanan naman ito ang kanilang mga tauhan na maging alerto sa pagbabantay lalo na sa kanilang mga komunidad upang masigurong walang makakapasok na masasamang elemento. Be watchful sa ilahang mga communities. Kung naay mga bag-ong naong musulod sa ilahang lugar, muhatag sila feedback dire sa atong opisina, and then sa atong opisina mo feedback ko sa Task Force Davao. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Naglabas ng isang resolusyon ang Committee of the Whole ng Kamara na nagpapahayag ng suporta sa pagdedeklara ng martial law sa Mindanao. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Joyce Balancio live. Yes, Joyce, go ahead. Yes, magandang gabi sa Yorina. Sinang-ayunan nga ng mga mayorya ng kongresistang miyembro ng Committee of the House ang isang resolusyon nga para nagsasabi na walang dahilan para i-revoke o ipawalang bisa ang deklarasyon ng martial law ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao. Ito ay matapos rin na makumbinse ang ating mga kongresista na mayroong rason itong pagdedeklara ng martial law matapos ang ginawang briefing sa kanila ngayong araw. Nag-convene ngayon ang Kamara bilang Committee of the Whole House para talakayin kasama ang Executive Branch ang idineklarang batas militar sa Mindanao. Kabilang sa mga dumalo sa pulong ay sina Justice Secretary Vitaliano Aguirre, Executive Secretary Salvador Medialdea, PNP Chief Ronald De La Rosa, Security Advisor Hermogenes Esperon, Executive Secretary Salvador Medialdea at iba pa. Sa simula ng sesyon, humingi agad ng suporta si House Speaker Pantaleon Alvarez sa mga kapwa mambabatas para sa deklarasyon ng martial law. Colleagues, let us extend to the President the aid which he needs. Let us also do our part and legislate
lasting solutions to the problems we face. We owe this to the people of Marawi City. We owe this to the people of Mindanao. We owe this to the people of the Philippines. Nagbigay naman ng report si Executive Secretary Medialdea patungkol sa mga pangyayari sa Marawi City bago ang naging deklarasyon ng Pangulo ng batas militar. Matapos ito ay hiniling agad ni Medialdea na ipagpatuloy ang briefing sa isang executive session na inaproba naman ng mayorya ng mga kongresista. Habang break, sinabi ni Kabayan Representative Harry Roque na natalakay rin sa sesyon ang pangamba ng mga kongresista sa posibleng pagkalat ng maute sa mga kalapit na lugar. The concern of the congressmen now is how soon it will spill over. Kasi nga, nako-corner na sila sa Marawi, they have to leave Marawi. So ano naman yung arrangements na ginagawa ng militar to anticipate the internally displaced persons in other parts of Lanao del Sur? Ginarantiya naman anya ng Armed Forces of the Philippines ang mga mambabatas na susunod sila sa limitasyon ng konstitusyon at binanggit na maaring sa Biyernes ay matutuldukan na rin anya ang kaguluhan sa Marawi. It's what they said. The reassurance that they are now in control and soon. They even mentioned the day, Friday. By Friday, everything should be normalized. Matapos ang mahigit 5 oras na closed-door session, nagpahayag ang Committee of the Whole House sa pamamagitan ng isang resolusyon ng suporta sa batas militar sa Mindanao, isang bagay na tinututulan ng Makabayan Bloc. Kaya talagang tinututulan namin yung nangyari dito at ay lumalabas dito parang going through the motions lang ang nangyari kahit debate man lamang hindi na pinahintulutan. Pati ba sa House ay martial law na rin? Ayon naman kay Magdalo Party List Representative Gary Alejano, posibleng hindi lang 60 araw ang tatagalin ng martial law sa Mindanao, lalo na tila sinasabay na ng gobyerno pati ang problema sa iba pang rebelding grupo. Kundi yung marami pang problema katulad ng Abu Sayyaf, BIFF, historical, socio-cultural. Sabi ko nga kung ganun ang basihan ng pag-declare ng martial law, ibig sabihin you cannot resolve that within 60 days. Paliwanag naman ni National Security Advisor Hermogenes Esperon, kaya ng puwersa ng militar na sugpuin ang gulo sa Marawi City sa loob ng panahong ibinigay ng konstitusyon. Itong ISIS na to, kaya nating solusyonan kagad ito. Yung physical na kaguluhan na nangyayari sa Marawi, probably in 1 or 2 weeks nakasettle na lahat yan. 3 bridges na lang yung ino-overcome. Rina, inaasahan nating anumang oras ay pagbobotohan na dito sa plenaryo ng Kamara itong resolusyon na inilabas nga ng Committee of the Whole House na nagbibigay nga o nagpapahayag ng suporta sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Rina? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio mula sa House of Representatives. May sapat umanong pondo ang pamahalaan para sa rehabilitasyon ng Marawi City. Ayon kay Budget Secretary Benjamin Jokno, hindi na sila hihingi ng dagdag na budget para dito dahil kaya naman itong kunin sa inilaang pondo ngayong taon. Halimbawa anya ay ang pondo sa pag-aayos ng mga nasirang paaralan sa Marawi na maaari namang kunin sa Budget Department of Education. It's in the budget. We'll move some funds for. Basta it can be accommodated in the 2017 budget. We will reprioritize, no. Halimbawa project mo na gagamitin mo pa sa fourth quarter, hindi mo pa naman alam yung hindi pa gumagalaw yon. Samantala, maglalaan din ng pondo ang Department of Agriculture para naman sa emergency loans at food aid para sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bakbakan sa Marawi. Susunod sa ito ang balita. Panukalang gawing libre ang matrikula sa State University and Colleges, posible umanong malagdaan bago ang ikalawang sona ni Pangulong Duterte sa Hulyo. Ilang kilalang bookstore nakitaan ng paglabag sa panindang school supplies sa inspeksyon ng DTI at FDA sa ilang pamilihan sa Maynila. Posters na may babala laban sa paninigarilyo ipapaskil ng DepEd at DOH sa mga tindahan malapit sa mga paaralan.
Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang nasugatan sa magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Navotas at Angeles City sa Pampanga. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Sugatan ng mga tuhod at siko ng 21 anyos na si Bertson Branzuela matapos maaksidente sa Radial Road 10 sa Navotas City alas 11 kagabi. Ayon sa biktima, ginigit siya ng isang jeep na nagbaba ng pasahero kaya siya bumangga sa likuran nito at natumba. Agad rin umanong umalis ang jeep at hindi siya tinulungan. Tumanggi na magpatid sa ospital ang biktima matapos bigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Sa halip ay nagpasama ito sa kanyang kaanak para magpa-blotter sa police station. Sa Angeles City sa Pampanga ay tinulungan rin ng UNTV News and Rescue Team ang 26 anyos na si Emmanuel Dizon. Bumangga ang minamanayong motorsiklo ni Dizon sa papalikong van sa kahabaan ng Barangay Balibago alas 10 kagabi. Nagtamo ng mga sugat sa baba, kanang balikat at kamay si Dizon. Nilapatan siya ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at saka dinala sa ospital ng Angeles. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Magiging maulan ang umpisa ng pasukan sa Lunes, kaya paalala ng Pag-asa sa publiko na paghandaan ang mga epektong dulot ng mga pag-ulan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Posibleng umabot sa 14 na bagyo pa pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang Nobyembre, kung saan ang dalawa dito ay maaaring ngayong Hunyo. At sa pag-uumpisa ng klase sa Lunes ay posibleng salubungin ng mga mag-aaral ang buhos ng ulan. Kaya't paalala ng Pag-asa, huwag kalimutang magdala ng payong at iba pang pananggalang. Sa opening ng pasukan sa June 5, yun po ang forecast ng Pag-asa na marami pong posibleng rain showers and thunderstorm, lalong-lalo na po pagdating ng tanghali hanggang bandang hapon. Automatic naman ang suspensyon o kanselasyon ng klase kapag may bagyo. Kung nakataas ang signal number 1, walang pasok sa preschool at kindergarten. Walang pasok naman hanggang sa high school kapag nakataas ang signal number 2, habang all levels naman kapag signal number 3 pataas. Pero ayon sa Pag-asa, kahit walang bagyo ay may malalakas pa rin na mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide. Sa ganitong sitwasyon ay ang local government unit na ang bahalang tumantya kung may pasok o wala. Kahit walang bagyo, nag-i-issue ang Pag-asa ng heavy rainfall warning that could be associated by southwest monsoon or habagat or thunderstorm, heavy thunderstorm activity. Ayon sa Pag-asa, ang pag-uumpisa ng tag-ulan ay may maganda ring senyales sa mga magsasaka, lalo na ang mga nasa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Posibleng magtanim sila kapag may sapat ng ulan dahil wala silang irigasyon, so umaasa sila sa tubig ulan. Sa ngayon ay maliit pa ang tsansa na umiral ang El Nino ayon sa Pag-asa. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sinuyod sa taunang inspeksyon ng Department of Trade and Industry at ng Food and Drugs Administration ang mga tindahan ng school supplies sa Divisoria at University Belt sa Maynila. At ilan sa mga nakitaan ng paglabag ay ang mga kilala pang bookstore. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Sa isang binilang ng mga tauhan ng Department of Trade and Industry, ang pahina ng ilan sa mga notebook at paper pads na ibinebenta sa ilang tindahan sa Maynila sa isinagawang inspeksyon kanina. Sinuri rin ng Food and Drug Administration ang toxicity level ng mga Crayola, watercolor at lapis gamit ang heavy metal scanner. Sa tindahang ito sa Divisoria, nakitaan ng mataas na mercury content ang ibinebentang isang brand ng watercolor. Ayon sa FDA, 60 micrograms lang ang acceptable level ng mercury content. Subalit ang tatlong brand ng watercolor at isang brand ng colored pencil sa bookstore na ito umabot ng 200 hanggang 464 ang level ng mercury content. So itong mga pintura na to, pag nandun sa kanilang kamay, di sila nagugas, tapos masusubo pa po nila, the more po na medyo harmful po yun. Hindi rin nakaligtas sa inspeksyon ang dalawang kilalang bookstore sa Moraita. Kulang naman na makapahina ang ilang brand ng notebook. Sa halip na 80 leaves, nasa 76 to 78 leaves lang ang laman nito. For now, kailangan yun mga delivery na darating pa. Kailangan na namin talaga pila. Itong violation na binibigay niyo po sa amin, hindi po katanggap-tanggap sa akin dahil hindi naman po sa amin may pagkukulang sa mga supplier po and yung manufacturer. Ngunit hindi tinanggap ng DTI ang paliwanag ng tindahan. Equally liable kasi yung mga manufacturer as well as mga retailer under the Consumer Act.
Kasi hindi naman dahil sa hindi sila na mag-manufacturer, wala na silang responsibility o wala na silang liability doon sa produkto na binibenta nila. Siyempre po magugulat kasi alam po natin pag National Bookstore, ibig po sabihin yung quality niya maganda. Kinumpiska ng DTI ang mga notebook at kumuha ng sample ng mga pangkulay na may mataas na mercury content para isailalim sa lab test. Binigyan din ng notice of violation ng mga lumabag at mayroon silang 2 araw na palugit upang magpaliwanag sa DTI. Kapag napatunayan sa paglabag ay maaaring magmulta ang mga may-ari ng 500 piso hanggang sa 300,000 piso. Payo ng DTI at FDA, tingnan muna sa kanilang website ang mga brand ng school supplies na ligtas sa kalusugan ng mga bata bago ito bilhin. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Manila. Ibinahagi ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ilang gabay sa pagkuha ng angkop at ligtas na school service para sa mga estudyante ngayong pasukan. Ito ang balita ni Joan Nano. Grade 10 na ngayong pasukan ang bunsong anak ni Aling Mildred Salamanca at dahil araw-araw rin siyang nagtatrabaho sa munisipyo, minabuti niyang ikuha ng school service ang kanyang anak upang hindi na niya maging problema ang pagpasok at pag-uwi nito mula sa eskwelahan. Umaabot sa mahigit 800 pesos ang kanyang nagagastos kada buwan sa school service. Siyempre bunso, tatakot naman ako na papasukin lang siya ng mag-isa. Kaya gusto ko, safe siya papunta at pauwi. At alam ko kung anong oras siya uuwi. Halimbawa, ang klase niya is 8 to 2. So, 3 o'clock, nasa bahay na siya. Kasi alam niya na may magkukuha sa kanya na service niya. Kasi kung wala, syempre, baka maaya-aya siya. Ganito rin ang sitwasyon ng isa sa ating mga kasangbahay na si Dr. Sara Barba Cabudil. Dahil abala sa kanyang schedule, ikinuha rin niya ng service ang kanyang kambal na anak na papasok na sa grade 1 ngayong Hunyo. Mahigit sa 3,000 piso naman ang kanyang ibinabayad dito. Kasi kung sa amin, tas baka in the middle of the week, biglang meron kami mga ibang commitments. So, hindi na makakapasok the kids because of that problem. Kaugnay nito, nagbigay naman ng ilang gabay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board hinggil sa mga angkop at ligtas na school transport service para sa mga estudyanteng magbabalik eskwela ngayong pasukan. Dapat front-facing na ang ating mga school transport service, hindi sila side-facing. Kasi kung front-facing ka, it's more for the safety of the child. Kung yung mangyari, there's a barrier, yung rest ng likod, will serve as a deterrent sa pag-break. No? But when you're side-facing, lahat ng mga bata matatapos na lahat mapunta. And then all the bags in front. Kasi they put the bags in front. All they will just baka dadagdag pa sa injury. Sakop ng kategoryang ito ang mga bus, minibus at van habang hindi naman pinapayagan ang paggamit ng mga FBL 300 van. Bukod sa tamang markings, kinakailangan rin na mayroong portable fire extinguisher at first aid kit ang lahat ng mga school service. Kasama rin sa mga requirement ang pagkakaroon ng seatbelt ng bawat pasahero, mga portable na stop and go signages at reserbang gulong sakaling masiraan ng sasakyan. Pinaalalahanan naman ng LTFRB ang mga magulang hinggil sa pagka-carpooling gamit ang kanilang personal na mga sasakyan. Ang amin lang isa na kung gusto nyo man, ipasok nyo sila doon sa accredited ng school na school transport service. Kasi ito silang lahat, they go through several requirements, may procedure sila. And then, all of the passengers inside, meron yan silang, kasi PAMI, SCCI, meron silang insurance. Sa ngayon ay isinumiti na ng LTFRB sa MMDA ang halos 3,500 accredited units ng school service para sa planong i-exempt ang mga ito sa number coding scheme. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Posibleng malagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas para sa libreng matrikula at iba pang gastusin ng isang estudyante sa mga pampublikong kolehiyo at universidad. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Estudyante na mula sa mga state universities at colleges, local universities ang makikinabang sa subsidiya ng pamahalaan sakaling tuluyan ng maging batas ang Universal Access to Quality Tertiary Education Bill. Wala na pong kokolektahin na pera mula sa kanila pagdating sa mga regular fees. So the tuition and other fees will be free. Kwalipikado sa libreng matrikula ang isang Filipino citizen makapapasa sa entrance exam at mga undergraduate.
para sa mga mahihirap na estudyante. Maaari ring mag-apply sa tinatawag na support fund para sa kanilang mga pamasahe, pagkain at bayad sa boarding house. Ipapaubaya ng mga mambabata sa mga SUCs ang iba pang mekanismo para sa ilang pamantayan upang patuloy na makinabang sa libreng paaral na ito. Kung halimbawa naman na nag-aaral sa pribadong eskwelahan, maaari naman mag-apply ang isang estudyante sa student loan o kaya naman sa isang scholarship grant. Entitled ka dito sa support fund para maipagpatuloy mo yung pag-aaral mo even in private schools. Aabot sa 8 billion pesos ang inilaan na ng pamahalaan para sa libreng kolehiyo ngayong taon at aabot naman sa 50 hanggang 53 billion pesos ang kinakailangang budget kada taon para sa pagpapatupad ng programa na ito. Matapos makapasa sa Bicameral Conference Committee, inaasahang malalagdaan na ito ng Pangulo bago ang State of the Nation Address sa Hulyo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Magpapaskil ng mga poster na may babala laban sa paninigarilyo ang Department of Education at Department of Health sa mga tindahang malapit sa mga paaralan upang huwag maengganyo ang mga estudyante na manigarilyo. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Ang Rizal High School sa Pasig City ang may pinakamaraming enrollees ng grade 12 sa buong bansa ngayong school year. Tinatayang aabot ito sa mahigit 2,000. Kaya naman nais ng Department of Education at Department of Health na matutukan ang mga paaralang gaya nito na may malaking populasyon upang matiyak na no smoking zones ang paligid nito. Kasabay ng World No Tobacco Day, nagpaskil na rin ang poster laban sa paninigarilyo ang DepEd at DOH sa mga tindahan na nakapaligid sa naturang paaralan. Katuwang din nila sa kampanyang ito ang School Administration ng Rizal High School, PTA officers at ilang opisyal ng barangay. Ayon sa DepEd, kailangan nilang mapaalalahanan ang lahat ng mga paaralan sa pagpapatupad ng Department Order 48 Series of 2016 ng DepEd o ang Policy and Guidelines on Comprehensive Tobacco Control. Kailangan magkatuwang yung information ng bata at yung environment, no? Para naman alam nilang bawal magsigarilyo, dapat din tingnan natin yung environment kung may measures ba tayong magagawa na hindi sila nakaka-access ng sigarilyo, no? Ayon sa principal ng Rizal High School, bumuo na ang paaralan ng programa na magpapaigting ng anti-smoking campaign gaya ng regular na pulong kabalikat ang mga magulang, LGUs at barangay officials. Totoo yan na may mga bata na pagpasok sa paaralan may dala ng sigarilyo. Pero alam nila na bawal. So isa yan sa talagang suliranin na aming nilulutas sa paaralan. Gaya ng nasabi ko kanina, magkakaroon kami ng matinding advocacy programs sa darating na school year. Si Aling Luisa naman na 17 taon nang nagtitinda ngunit kahit kailan ay hindi siya nagbenta ng sigarilyo. Mas makakatulong din sa kanya ang nakapaskil na poster upang hindi na siya kulitin ng mga napapadaan sa tindahan na naghahanap ng sigarilyo. Sana nga makikita nila yan. Ituturo ko na lang sa kanila. Magtatanong sila yan. Kasi sa usok pa lang ayaw ko na At saka hindi pa masama yun sa katawan natin. Nanindigan naman ang grade 9 student na si Bricks na huwag magpadala sa pambubuyo ng mga kaibigan na tikman ang sigarilyo. Niyayaya lang po ako, pero ayaw ko po. Itigil po nila yan. Hindi po maganda idudulot sa kanila. Masama po sa kalusugan. Mahigit 10,000 mga mag-aaral ang papasok dito sa Rizal High School, kaya maigting ang gagawing pagbabantay ng mga guro sa mga mag-aaral, lalo na't magiging katuwang nila ang mga barangay sa pagbabawal sa pagbebenta ng tingi-tingi ng mga sigarilyo lalo na sa mga menor de edad. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasig City. Inapurbahan na ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng milyong-milyong kilo ng karne ng baboy upang mapababa ang presyo nito sa merkado. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Pinayagan ng kagawaran ng agrikultura ang mga importer na umangkat ng 7 milyong kilo ng karne ng baboy. Ayon kay Secretary Manuel Piñol, bagamat pinoprotektahan ng pamahalaan ang mga lokal na nag-aalaga ng baboy, subalit dapat pa rin balansihin ang presyo at maging abot kaya. We cannot allow the prices to go up to the level na hindi na kaya nung consumer na bilhin. Kasi that would violate the commitment of the President of available and affordable food.
Ayon sa Bureau of Animal Industry, kinulang ang supply ng karne ng baboy dahil nagkasakit ang mga kulig o biik na dapat sanay maaari ng katayin ngayong unang bahagi ng 2017. Tumaas din nila ang hog feeds o pagkain at iba pang gamit sa pag-aalaga ng baboy. So nung wala nang ma-harvest, wala rin mabili yung mga back-end raisers na namimili ng piglet sa mga farm para patabain. Walang mabili yung mga ahente. Pero ang ilang importer, nag-aalangan din na umangkat dahil bukod sa mataas ang presyo ng imported na karne, ay bumaba pa ang halaga ng piso. Subalit bumahagi na rin sila sa 7 milyong kilo ng aangkating karne ng baboy dahil baka sakaling kumita kahit papaano. Ang local production mukhang kapos at mahal. Sa darating ng araw, baka mapipilitan ang merkado na tumanggap ng mahal na baboy. Pero syempre, liliit ang merkado. Ayon sa DA, hindi naman maapektuhan ang mga lokal na nag-aalaga ng baboy dahil 6% lamang ang kabuuang inaangkat na karne sa bansa. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. For the news abroad, a powerful vehicle bomb has struck the diplomatic area of Kabul in Afghanistan, killing at least 80 people and injuring 350 others. The blast struck close to the German embassy in Zanbaq Square, with civilians said to be the main casualties. The wounded staggered from the site of a blast so strong, it blew out windows and doors hundreds of meters away. No group has claimed responsibility for the attack, but both Taliban and Islamic State militants have carried out recent Afghan attacks. The Russian military warships in the Mediterranean Sea have fired 4 cruise missiles at Islamic State targets in Syria. The Russian Defense Ministry said the Admiral SN frigate and the Krasnodar submarine launched the missiles at IS targets in the area of the ancient city of Palmyra. IS heavy weapons were hit with the missile along with their fighters deployed to Palmyra from its stronghold of Raqqa, the de facto capital of IS in its self-proclaimed caliphate. The ministry says it had notified the US, Turkish, and Israeli militaries of the planned strike. In other news, a mudslide has killed at least 12 people in a village 65 kilometers away from Colombo in Sri Lanka. According to a villager, the mudslide took place last Friday morning following incessant heavy rains. Mud and rocks buried the 3 houses before the local military forces launched rescue work. Local government suggested residents living at the foot of the Maliga mountain to move to temporary shelters and return when the situation becomes stable. And those are the stories making news from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. ...2,746 na araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Panukalang pahabain ng 5 taon ang validity ng driver's license pasado na sa Bicameral Conference Committee. AFP Cavaliers babawi sa talong nalasap kontra DOJ Justice Boosters sa pagpapatuloy ng aksyon sa UNTV Cup Executive Face-Off sa Linggo. Malapit nang maging ganap na batas ang panukalang palawigin ng validity ng driver's license matapos itong makapasa sa Bicameral Conference Committee ngayong araw. Nakapaloob sa panukala ang mas mahigpit na parusa laban sa mga hindi disiplinadong driver at mga tiwaling opisyal ng Land Transportation Office o LTO. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ilang
Pag-amyenda sa mga probisyon sa ilalim ng Land Transportation and Traffic Code ang inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee kanina. Kabilang dito ang pagpapalawig ng validity ng driver's license ng hanggang 5 taon mula sa kasalukuyang 3 taon. Mayroon ding provision dito na maaaring maging 10 taon ang bisa ng lisensya depende sa magiging performance ng isang driver sa loob ng 3 hanggang 5 taon. At kung maayos ang inyong pagmamaneho at wala kayong mga violations o aksidente, automatic renewal for another 5 years, so 10 years na. Kung maaprubahan na ang panukala, matapos ang 1 taon, maaari nang makapag-renew ng professional at non-professional license sa pamamagitan ng online o internet. Mas mahigpit na parusa naman ang ipapataw sa mga aplikante na magsisinungaling sa ibinibigay na impormasyon, pakikipagsabwatan sa mga opisyal ng Land Transportation Office upang makapandaya sa mga examination at pamimeke ng dokumento. Maaaring magmulta ng 20,000 pesos ang mapatutunayang lumabag at pagbabawalan na mag-apply ng lisensya sa loob ng 2 taon. Kung paulit-ulit namang gagawin ng paglabag, ay tuluyan ng ididiskwalipika ito sa pagkuha ng lisensya. Sa mga opisyal naman na nakipagsabwatan, posible namang matanggal sila sa kanilang trabaho. Pagka public officer ka, you connive para magbigay ng hindi karapat-dapat na driver's license, may parusa yun. No? Pag applicant ka, nagsinungaling ka, syempre may konting parusa din yun. Sa mga driver naman na naka-aksidente at nagdulot ng pagkasawi o seryosong pinsala ay ipapawalang bisa ang lisensya sa loob ng 4 na taon. Posibleng malagdaan na ng Pangulo ang panukalang batas ngayong Hunyo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Inaasahan ng Department of Budget and Management o DBM na madaragdagan ang bilang ng trabaho sa bansa sakaling maisabatas ang Comprehensive Tax Reform Package. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Mas maraming trabaho umano ang malilikha oras na maipasa ang tax reform bill na prioridad sa ngayon ng Administrasyong Duterte. Paliwanag ni Budget Secretary Benjamin Diokno, sa ilalim ng naturang panukala, bababaan ang income tax na mula 32 ay gagawin na lamang 25%. Kapag nangyari ito, walang masyadong pressure upang taasan ang sahod. If we have a lower wage here in the Philippines, mas makakakumpit tayo with our Asian neighbors at mas maiinganyo yung mga businessman na mag-hire ng maraming workers. Kasi kung masyadong mahal yung gross pay mo, siyempre hindi ako mag-hire ng maraming workers. Hindi rin anya mararamdaman ng mas nakararaming Pilipino ang ipapataw na karagdagang buwis sa produktong petrolyo. Batay umano sa kanilang pag-aaral, magkasindami lang ang nakukonsumong langis ng pinakamayayamang Pilipino at ng kalahati ng populasyon ng bansa. Mas malaki rin anya ang maiuuwing pera ng mga empleyado dahil mas mababa na ang kakaltasing buwis. Ang burden nun is really on the middle income and the rich. Plus with that tax cut on income, baka abante ka pa. So you have more money in your pockets, pwede ka na magbayad ng additional cost of gasolina. Ayon pa kay Diokno, mas makalalamang ang mahihirap sa panukalang baguhin ang sistema ng pagbubuwis. Hindi rin anya makatwiran ang sistema sa kasalukuyan na halos 1/3 bahagi ng kinikita ng mga empleyado ay kinokolekta ng gobyerno. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Papasok na balita, pumasa na sa third and final reading ng Kamara ang proposed tax reform package ng Duterte administration. Sa naging botohan sa plenaryo, 246 na kongresista ang pumabor sa panukala. Siyam ang tumutol at isa naman ang nag-abstain. Layo ng panukala na magpatupad ng adjustment sa income tax brackets, exemption sa value-added tax at excise tax sa produktong petrolyo. Inilunsad ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang libreng training para sa mga distress o nagipit na mga overseas Filipino worker. Mula sa Taguig City, ito ang balita ni Mon Locson live. Mon, go ahead. Magandang gabi, Angela. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na mas mapalawak pa ang kaalaman at skills ng mga overseas Filipino worker. Ito ang pangunahing layunin ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA kung bakit inilunsad itong Emergency Skills Training Program.
Mismong si Presidential Spokesperson Ernesto Abella ang nanguna sa launching ng naturang programa. Karamihan ng mga sumasailalim sa Emergency Training Skills Program ng TESDA ay mga distressed OFW. Ito yung mga nagipit na OFW sa ibang bansa na wala ng pagkakakitaan ng makauwi sa Pilipinas. Sa speech ni Secretary Abella kanina, sinabi nito na hindi pa huli ang lahat. Kahit matanda na ay tatanggapin pa rin sa TESDA. Si Pangulong Duterte mismo ang nag-utos upang mabigyan ng libreng training ang mga OFW. Kabilang sa mga programang ipagkakaloob ang motorcycle, small engine servicing, prepared cold meals, solar lamps assembly, Nihongo language, Hilot wellness massage, carpentry, process food by salting at maintain and repair audio-video products. Sa mga nais maka-avail ng libreng training sa TESDA, kailangang makapag-secure lamang ng certification mula sa OWA. Angela, bukod sa mga OFW ay inumpisahan na rin ang TESDA na tumanggap ng mga aplikasyon mula sa mga rehabilitated na drug dependents. Kasama na din dyan yung mga anak ng PNP, mga sundalo at maging na mga MMDA traffic enforcers. Yan mo ng latest mula dito sa Taguig. Balik sa'yo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson. Sugatan ang isang driver ng motorsiklo matapos sumalpok sa isang truck sa Congressional Avenue sa Quezon City kagabi. Samantala, 2 bagong sasakyan naman na dadalhin sana sa Cebu ang nabangga ng isang van sa Rojas Boulevard. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Isang motorsiklo ang bumangga sa unahang bahagi ng isang dump truck na nabalahaw sa kahabaan ng Congressional Avenue, Quezon City. Sa lakas ng pagkakabangga, pumailalim pa ang motorsiklo sa bumper ng truck. Bababa yung driver para mag-ilaw siya. Binuksan niya yung cellphone para i-mando niya yung trapiko. Tapos bigla naman dating po itong rider. Medyo matulin kasi hindi naman kayang sirayan ng ganyang motor yung bumper ng dump truck kung mabagal lang. Nagtamo ng sugat sa ulo at katawan ng driver ng motorsiklo na agad isinugod sa ospital. Samantala, 2 bagong sasakyang kalalabas pa lamang sa planta ang nabangga ng isang van sa Rojas Boulevard sa Maynila pasado alas 11 kagabi. Bahagyang nayupi ang unahan at likurang bahagi ng mga sasakyan. Ayon sa isa sa mga driver ng bagong sasakyan, mabagal lang ang kanilang takbo nang mabangga sila ng paparating na van. Traffic ako kanina dito Nakatigil ako kami. Bigla na lang may lumagabong doon sa huli namin. Papunta sana sa pier sa Maynila ang mga sasakyan para ibiyahe at ibenta sa Cebu. Depensa naman ng driver ng nakabanggang van, biglang nagpreno ang sinusundan niyang 2 sasakyan kaya niya ito natumbok. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Promdi. Patay ang kapitan sa Barangay Laurel sa Batangas human misukol sa mga pulis nga nagpatigayon og buy-bust operation kagabi. Kini ang balita ni Vincent Octavio. Nauwi sa enkwentro ang isinagawang buy-bust operation ng Laurel Police sa Batangas kagabi. Target sa operasyon ang kapitan ng barangay poblasyon na si Charlie Makapuno na isa umano sa high-value target sa probinsya. Ngunit natunugan umano ni Makapuno na pulis ang kanyang katransaksyon at pinaputukan ang mga operatiba. Nakaganti naman ng putok ang mga pulis at napatay ang lalaki. At tuloy-tuloy pa rin nga siya sa kanyang illegal na gawain. Nung una nga, nung nag-test buy is positive nga. So, nag-test buy sila and then positive and then after how many days nag-buy-bust sila kay Kapitan. Isinugod pa sa ospital ang lalaki ngunit idineklara itong dead on arrival. Nakuha sa crime scene ang isang caliber 45 na baril at 5 pakete ng hinihinalang shabu. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Patay usab ang tulo ka treasure hunter sa Cava, La Union human malumpag ang ilang gihimong tunnel. Kini ang balita ni Toto Fabros. Natayan idi maiyaon ti bagi dagiti tallo nga lalaki kalpasan nga magaburan ti kalkalyenda nga dagay ti sitio Bukutan iti Cava, La Union. Ti eksklusibo nga ala nga video ti UNTV News makita ti panagiguyod dagiti residente kadagiti natay usab ti tali manipod ti nauneg nga tunnel. 4 nga oras nga nagpaot ti recovery sakbay nga nairwa dagiti tallo ti agarop 60 akadapan nga nakali.
Nabigbig dagiti pumusay nga agama nga ni Bonifacio ken Jonathan Remorin ken Wilfredo Gatchalian. Sigun ti salaysay ti asawa ni Remorin saan nga nakaawid idi Lunes dagiti agama isu nga nagpatulong daytoy ti otoridad. Based din doon sa mga nakakita pasigsag yung area nung may form ng pagguho din talaga. Tsaka kung sigsag din yung pagkakagawa. So talagang may possibility na ma-entrap sila talaga sa loob. Duwa nga tawin kanon nga agkalkali ti paset dagiti tallo nga barbare nga makasarak ti naikali nga kayamanan. Ti agdama kita mamuen pay dagiti otoridad ti gapuanan ti parnakatay dagiti tallo. Toto Pablos, UNTV Damag ken Salakan, La Union. Dako ang pagsalig sa lokal nga panggamhanan sa Davao City nga makabawi ang turismo sa dakbayan nga apektado karon sa ginapatuman nga martial law sa Mindanao. Kini ang balita ni Diane Ventura. Ibaba ang nivel sa tourist arrival sa syudad sa dakbayan sa Davao, isa ka semana ang milabay pagkahuman mideklara si Pangulong Rodrigo Duterte og martial law sa Mindanao. Matod pa sa City Tourism Office, daghang biyahe og tour packages nga nakansila tungod sa hulga sa seguridad sa rehiyon. Yung initial revenue losses was about 20 million. 18 million of which dito natin na inidalagay sa sa hotel accommodations at saka sa mga events na cancellation. Positibo usab ang lokal nga panggamhanan nga makabawi ang syudad sa dihang mahuman ang gyera sa Marawi. We're all optimistic also na sana in 3 to 4 weeks mag-level off na lahat. Gisiguro usab nila nga gapabiling normal ang sitwasyon sa Davao. We just have to make them feel talaga na here in Davao, despite the heightened security, which we Davaoenos, we feel happy about, diba? Despite that, everything is business as usual. It's just that during this time, we just have to be more vigilant. Giawhag sa dilang mga Davaoenyo nga motabang sa pag-promote sa dakbayan aron mapalambo ang sektor sa turismo. Yung aming request sa mga Davaoenyo to help us also. Let's not post anymore or repost worrisome things na wala namang basis, diba? Instead, let's all post something nice about what's going on in our city. Ganon, para mapanatag ang loob ng lahat. Diane Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Ug kana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare, maayong gabi. Inaasahang babawi ang AFP Cavaliers sa talong nalasap sa DOJ Justice Boosters sa pagpapatuloy ng sagupaan sa UNTV Cup Executive Face-Off sa Linggo sa Pasig Sports Center. Ito ang balita ni Bernard Dades. Nice pass! Babawi kami, for sure. Ito ang sinabi ng AFP Cavaliers matapos talunin ng DOJ Justice Boosters noong nakarang linggo sa score na 92-82. Ang Cavaliers ay may tig-isang panalo at talo kaagapay ng Judiciary Magis. Kinapos ang pwersa ng AFP noong nakaraan nilang bakbakan dahil on duty ang iba nilang players. Tulad ni Brigadier General Genaro Del Rosario na tumikada ng 20 points, 6 rebounds at 2 steals sa unin nilang laban kontra Senate Sentinels noong May 21. Karamihan mga officers affected kasi nandun because of the sa Mindanao. Most of the time, yung dalawa nga rito galing conference late na dumating dahil about dun sa Marawi na yun incident. Makukompleto na kami mo sa next Sunday. For sure, 100% babawi kami. Well done. It's it to go. Makakasagupa ng Cavaliers ang Bureau of Customs Transformers sa Linggo, alas 13:30 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Pangungunahan ni Commissioner Nicanor Faildon ang BOC. Commitment natin sa mga kasambahay sa public service ito. So, responsibilidad bilang head of office na itaguyod natin yung magandang programa ng UNTV na ihatid itong programa sa ating mga kababayan. Noong nakarang linggo, kumamada ng 14 points, 9 rebounds at 3 steals si Commissioner Faildon. Oo nga, medyo kulang pa sa conditioning. Saka talaga naman di tayo player.
Alam naman natin na malalakas kalaban, but this is sport, so kahit talo, laban lang. To make the event happy. Ayon pa kay Commissioner Faildon, pinaghandaan niya ang mga makakaharap niyang mga executives sa Liga ng Public Servants. Ay, hindi naman. Filipino eh. So, lahat tayo mayroon backyard training. Nagbawas ng kain. Dahil aniya ang liga ay hindi lamang para sa pagkakaisa ng mga ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng sports, kundi maging sa pagkakaisa sa pagtulong sa mga nangangailangan. Lahat ng, hindi lang BOC supporters, kundi supporters ng lahat ng team. Suportahan natin. Napakagandang programa nito at papatuloy tayo. Let's make this event very happy. Tapusin natin. Win or lose, lalaro tayo. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagpahayag ng pagnanais na muling makaawit sa loob ng Wish 1075 bus si Mr. Pure Energy Gary Valenciano matapos ang kanyang one-of-a-kind experience sa nag-iisang FM mobile station. Ito ang balita ni Christy Rosasia. Hindi pa rin nakakalimutan ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano ang kanyang naging experience sa pag-awit sa loob ng Wish 107.5 bus. Sa naging press conference ni Gary V sa kanyang US tour concert noong May 24, ibinahagi nito sa media ang kanyang paghanga sa konsepto ng FM mobile station. And it moves you so much closer to the people. So much closer because traffic in Manila, you want to go 10 miles, it will take you 2.5 hours. No, seriously, it's that kind of traffic. So when you're there on a bus, you know, and people are watching you, they come from work and they're seeing you sing, it really has created such an impact. And now they're following this in the millions. And you have people reacting from all over the world, you know. So it's created such an impact on the music scene. Kabilang sa mga inawit ni Gary sa The Roadshow ng Wish Bus noon ay ang kanyang mga sikat na original songs na Natutulog Ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Gaya ng dati. Ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. At huwag ka nang umiyak na nakakuha na ng halos kalahating milyong views. Naghahanda na rin si Gary para sa kanyang susunod na US concert tour bilang bahagi ng kanyang pagdiriwang sa ika-34 na anibersaryo niya sa industriya. Isinasagawa ang Gary V International Tour mula noong May 27 hanggang June 17. Christy Rosasia, UNTV News and Rescue, Los Angeles, California. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Leslie Longbowen. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Rina. Maraming salamat, Leslie. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.